Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So ito po yung topic natin ngayon. Amen. Person's pride, congregation, communication, and cast out. Okay? If you will notice the word pride, ano yung nasa gitna nun? Sa gitna, no? Nasa sentro. Hallelujah. Kaya palagi tayong sentro eh. Amen? So, glory to God. So, ang ating text po ay makikita dito sa James 4:6. Can we all arise and in honor of the Word of God? James 4:6, God resists the proud but gives grace to the humble. Finally, Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Salamat po, Panginoon. At this time, speak to us. Lord God, we would like to hear your word at this very moment. Panginoon, may you deal with us. Panginoon, ang message na to, speak to each and every one of us. Holy Spirit, move in your own personal way. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, person's pride. Hallelujah. So, that's why makikita natin yung tatlong topic na yan, congregation, communication, and cast out. Okay, hallelujah. So, tandaan po natin, as we have just read a while ago, God opposes and resists the proud. Amen? Galit na galit ang Panginoon sa mga proud. Amen? So, sabi niya, i-opposes them, i-resist them. Okay? And take note also, Christ is coming very soon. Amen? So, and Christ is coming for a blameless, spotless church. What it means, dapat magpakabanal na tayo. Amen? Holiness ang requirement ng Panginoon. Without holiness, no man can see God. So that's why nakikita natin yan. So that's why yung pride spirit dapat mawala yan sa puso natin. Amen? So praise God. And as I said a while ago, okay, the signs of the times nandito na, di ba? Narinig na naman natin yung isang siren. Amen? So these are really signs of the times na we are encountering even at this very moment. Amen? So wars and rumors of wars, sabi daw nations against nations. Kaya tingnan mo yung nations against nations, kingdoms against kingdom, Iran against its own people, di ba? Iran against Bahrain, against Saudi, against Qatar, against UAE. Sila mismo magkakapatid, di ba? Against each other. So that's why in Luke 21:28, makikita natin yan talaga that we are really in the end times. Kaya that's why, again, as I said, magpakatotoo na tayo. Amen? We have to be serious with God. Amen? There is no time left. Amen? So, praise God. Palagi niya tayong ini-spare, palagi tayong pinoprotektahan dito. Amen? Glory to God. Amen? So, Luke 21:28, now when these things begin to happen, yan, nakikita na natin, di ba? Sabi niya, look up. Look up means, nandiyan na paparating ng Panginoon, di ba? Rapture eh. Di ba? Look up. Di ba? Kasi ang meeting in the air eh. Look up and lift up your heads. Yeah, because your redemption draws near. Glory to God. So there is nothing to worry what is happening what is happening now. Okay? These things, sabi niya, it must come to pass. Amen? Because it's God's plan for us. Amen? Kaya nga, the redemption draws nearer. Glory to God. So now, how can we detect the presence of pride in our lives? Paano natin madidetect yan? Okay? Na meron pang pride yung mga tao. O tayo kaya, di ba? So, and of course, ano yung devastating effect ng pride na yan? Okay? Kasi nga, God opposes the pride eh. God resists the proud. So, can we be free from this sin of pride? Alam naman natin yung pride is the mother of all sins. Pride is the first sin of all. Kaya nga dito bumagsak si Lucifer because of pride. Amen? So that's why all other sins
comes from pride. Amen? Kasi yun ang pinaka-foundation ng lahat ng mga kasalanan, yung pride. So yung mga other kasalanan yung mga other kasalanan, anak-anak na lang yon. Okay? But pride is the mother of all sins. Amen? Praise God. So there are three kinds of believers who has pride in their hearts. Puro mga believers yan. Pero may pride lahat yan sa puso. Tingnan natin ha. Una yung believers of the law and the prophets. Sino yan? Sa Old Testament yan, mga Pharisees, di ba? Law of Moses. Believers yan. Okay? Very religious yan. Very religious pa sa atin yan. Pangalawa, believers of miracles. Sa New Testament, titingnan natin yan. They only love blessing, miracles. Pero believers yan. Pangalawa, believers who led and served. Nagsiserve na yan. Okay? Pero, with all these believers na titingnan natin ngayon dyan, lahat sila may pride. Lahat sila may pride. And so that's why God resists the proud. So it is high time for us tonight to see if there is any pride in our hearts. We need to detect, sabi niya, because pride is very deceitful. Okay? Ito po yung main point natin. Okay, una, there is pride in the congregation. Congregation. Amen? Nandiyan, pagka congregation means, nandiyan si Jesus. Okay? With a group of people. Okay? Meaning, in that congregation, Jesus is preaching there. Pangalawa, pride in communication. Okay? Pagka nagsasalita na yung tao, communication, yan, may pride. Titingnan natin yan. And of course, pride must be cast out because God resists the proud. Amen? Hallelujah. Pride in the congregation. Yan. When Jesus preached, sinong nandun? Palaging nandyan yung mga religious leaders. Hindi nawawala sila. Amen? Palaging present yan. Okay? So the presence of pride in the congregation, tingnan natin yung tatlong tao dito. The Pharisees' pride, mga religious leaders yan, they are always present when Jesus preached. Di ba? People's pride, ito yung kanina na naghahanap ng miracles, mga blessing. Nandiyan din yan sa congregation. Okay? And of course, Peter's pride. Leader, servant. Okay? Number 1 yan sa mga disciples. Okay? Hallelujah. So, Pharisees' pride. Yan, sabi ko nga kanina, ito yung mga religious leaders. Very religious yan. Believers of the law and the prophets. Old Testament. So, religious people, ito yung sinasabi natin, believers of the law and the prophets, they come, bakit sila nag-attend? Of course, to hear Jesus preaching. Ang purpose nila, not to listen. Para to criticize, to judge, to accuse, to argue, to test, magusyoso. And this is their purpose. Never to listen to the Word of God. They are always there. Hindi sila absent. Di ba? Yung mga ibang mga Kristiyano, palaging absent nga, pero sila, palaging nandyan. Nakikinig talaga kay Jesus, but wrong motives. Amen? So, anong ginagawa nila? Anong motibo nila? Itong mga religious leaders na to, which they are in the church or in the congregation. To argue. Gusto nila argument. To test. Di ba? So, the Pharisees came and began to argue with Jesus, testing Him by demanding from Him a sign from heaven. Mark 8:11. So, nakikipag-argue sila kay Jesus. Jesus, ano yung pinagsasabi mo dyan? Di ba? Tinitest nila. Pakita mo nga sa amin kung talaga ikaw yung Son of God. Mag-produce ka ng sa amin. We demand sign from you. Di ba? So, they are always there to argue and to test Jesus. Amen? Pangalawa, ano pa? Magusyoso. To watch and accuse Him. So, the Pharisees watch Him closely. Yan. Very intense silang makinig. Hindi sila nagse-cellphone. Very intense yan. Hindi sila nakikipagkwento-kwento, kundi nakikinig talaga. Closely nga eh. Whether He would heal on the Sabbath, that they might find an accusation against Him. Amen? Praise God. So, Jesus rebukes their hypocrisy, pride, and legalism. Hallelujah. Pwede ba akong umupo, Chris? Parang Praise God. Iatarsyon ko lang konti. Praise God. Upo na ako sandali. Hallelujah. Okay.
So, hallelujah. So, una, ano makikita natin dyan? Yung sorry. Okay lang? Yeah. So, praise God. So, dito nakita natin yung hypocrisy ng mga religious leaders. Amen? Religious leaders nandiyon yung hypocrisy. Sabi dito sa Matthew 15:7-9, sabi niya, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me, due to teaching of human rules as doctrines. Palagi silang nagsasabi na praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. O pagsasabi pa ng hallelujah, hallelujah yan. Di ba? Kasi sabi niya, these people honor me. Di ba? Sabi ni Jesus, ino-honor ako ng mga tao na yan, but yung hearts nila, napakalayo. Amen? There is something wrong with their hearts. Di ba? Of course, ano yun? Pride. There is pride in their hearts. Kasi ayaw nilang sumunod eh. Nakikinig lang sila. Pero they are there to argue, to contest, to watch, di ba? To accuse, to mock, di ba? Palaging gano'n. Kaya nga hypocrisy eh. Hypocrisy sila. Pangalawa, sabi ni Jesus Christ, mga whitewashed tombs yan. Amen? So Jesus calls them hypocrites who appear righteous outwardly, but are inwardly full of dead men, bones, and uncleanness. Okay? Yan ang sabi niya, whitewash lang. Puting-puti sa labas, pero sa loob ng puso nila, puro dumi. Di ba? So there is something again with their hearts. Something wrong. Marumi sabi ni Jesus full of dead men's bone and uncleanness. Amen? Pero puting-puti yan sa labas. Para bang napakabanal. Di ba? Pero inside pala, bulok naman. Amen? Whitewash tomb. Ano pa? Sabi ng Panginoon, yung mga religious leaders na yan, they love position. Gusto nila palaging pinapansin. So that's why, ano sabi niyan? Jesus rebukes them for loving the most important seats in the synagogue and respectful greetings in the marketplace. Gusto nila palagi mo nga yan, yung kinakamayan, hello, how are you, greetings. Dapat palagi mong pinapansin yan. Kasi gusto nila yung akong bida dito, akong sikat dito, di ba? So gusto nila palaging pinapansin. Kasi pagka hindi mo na pinansin yan, magtatampo. Di ba? Pagka nagtampo yan, there's something wrong in the heart. Okay? What it means, there is pride in the heart. Kasi hindi mo pinansin eh. So that's why, again, Jesus rebuked them. Okay? Kasi gusto lang nila magpapansin. Diba? Hallelujah. Ngayon, nakita natin yung Pharisees' pride, di ba? Yung mga Pharisee, mga religious leader, merong pride sa puso nila. Ngayon, ito namang pangalawa, people's pride, nasa congregation din yan. Is also, anong sabi yan? Is also listening to the preaching of Jesus. People's pride. Kung makikita yung picture na yan, these are the 10 lepers. Okay? 10 lepers yan. They came for healing. They came for blessing. Anong nangyari dyan? Okay? So, believers come to attend the congregation for what? For miracles, for blessing. Maraming pagkain dyan. Maraming blessing dyan. Di ba? Actually, may mga, in the previous days, before, matagal na, since the early days of Gia Bahrain, may mga member na mag-attend dyan, utang ng utang. Lahat ng mga members, inuutangan. Praise God, matagal lang wala yan, of course, dito sa Bahrain. So, kasi they are looking there for blessing materials Di ba? Yun ang ginagawa nila. So what it means, nag-attend this kind of people, okay, the people in the church, the people in the congregation, sabi ko nga, anong purpose sila dyan? Ay, may healing dyan may power dyan. May blessing dyan. Libre pagkain dyan. Di ba? So anong hinahanap nila? Puro blessing, blessing, blessing. Amen? Kaya nung nangyari dito. So, nandiyan yung 10 leprosy. Okay? So, ang purpose nila, to receive blessing. Okay? 10 leprosy came for healing. 10 yun, di ba? They came for healing. Pinagaling lahat ng Panginoon yan. Because of God's mercy, because of God's compassion.
Pero anong nangyari dyan? Anong sabi ni Jesus? Only one came back to thank Jesus and worship Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, where are the 9? Nasaan yung 9? 10 yung pinagaling ko eh. So what it means, naghahanap lang talaga yung iba ng miracles, ng blessing. Kasi hindi na bumalik yung 9 eh. Isa lang talaga yung totoo. Di ba? So yung 9, merong pride sa puso. Amen? Praise God. So ano pa? To receive blessing. Ito, yung feeding the 5,000. Anong nangyari dyan? And of course, again, because of Jesus' compassion, siyempre pinakain lahat yan yung 5,000 na yan. Pero, after that feeding, where are the others? Di ba? Nasaan sila? Bumalik pa ba yung 5,000 na yan? I'm sure hindi bumalik yung mga 5,000 na yan. Baka ilan lang siguro yung bumalik na, ilan lang siguro yung totoo dyan. Amen? They follow Jesus because of blessing. They are in that group always listening to the preaching of Jesus for blessing. Not to serve Him, not to worship Him. There is something wrong in their hearts. Amen? So, ito yung pinakamaganda eh. Okay? Nakita natin yung mga Pharisees, religious leader. Very obvious naman yung pride nila, di ba? And then itong mga people's pride. Ito nga sabi itong mga lepers, di ba? So, yung mga feeding of the 5,000, di ba? So, nakita natin doon, hindi lahat talaga totoo. Ito, number 1 na disciple, Peter's pride. Okay? Bakit nasa Bible yan? Okay? So, siguro tayo, hindi naman tayo kagaya ni Peter, di ba? Ano lang tayo talaga eh. Si Peter, number 1 yan. Leader. Servant. Totoo yan. Totoong Kristiyano yan. He is a leader and a servant. Amen? So, Peter, a disciple of Jesus Christ, who leads and serves. Leader siya eh. At the same time, talagang servant yan. Pero anong nangyari? Bumagsak. Bakit bumagsak? Pride. Pride ang pinabagsak ni Peter. Leader yan. Pero bumagsak siya. Nung bumagsak siya, anong nangyari? Of course, nag-backslide na siya. Bumalik siya sa dating trabaho niya, fisherman. But praise God, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, hinabol niya, hinanap niya si Peter doon sa fishing ground niya. Di ba? Pinutan talaga niya doon. Doon sa dalampasigan. Early in the morning. Pinagluto pa siya ng Panginoon. Pinakain muna siya. Di ba? Ganun ang Panginoon pagka nagre-restore eh. What it means, hanapin mo talaga sila. Di ba? At the same time, pakainin mo. Kasi pagka pinakain mo na yan, may utang na loob na. Di ba? Amen? Totoo yun. Kasi madali nang umuuyan. Madali nang umuuyan. Pero on the other hand, kung siya ang nagbayad, delikado ka. Di ba? Tingnan natin yung strategy ni Jesus dito, di ba? Si Jesus ang nagluto. Pinuntahan niya early in the morning, pinakain niya. Pagkatapos nun, sinabon niya. Di ba? Do you love me more than this? Do you love me more than this? Do you love me more than this? Yun, umiyak na si Peter. Nagrepent na. Amen? This is how we restore backsliders. Puntahan mo talaga sila kung saan sila nagtatago. Hanapin mo, like Jesus. Hinanap niya. At the same time, mag-sacrifice ka. Yung bulsa mo, sacrifice mo. That is true. It is costly. It will really cost you. Amen? Praise God. Glory to God. So, anong nangyari kay Peter? Bakit bumagsak? So, si Peter, nirebuke niya si Jesus eh. Imagine mo siyang nag-rebuke sa Panginoon. Yung disciple, i-rebuke niya yung teacher niya, yung master niya. Anong nangyari dito sa Matthew 16:21-23?
anong nangyari, ang eksena dito, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer and be killed. So, sinabi ni Jesus, pupunta ako ng Jerusalem kasi magsasuffer ako doon papatayin ako doon. So, I have to go there, sabi ni Jesus. Anong sabi naman ni Peter? Then Peter took him aside and began to rebuke him. Bumaligtad na ngayon, di ba? Peter began to rebuke Jesus, saying, "Far be it from you, Lord, this shall not happen to you." Di ba? Ni-rebuke niya ang Panginoon. Di ba? Anong sabi ni Jesus? Ito yung nakakasindak dito, ha? Ito yung nakakasindak sa mga leaders. Wag nating sabing number one leader kasi Peter, number one yan. Number one disciple yan. Pero ito yung nakakasindak. Jesus rebuked Peter. Anong sabi ni Jesus? Get thee behind me, Satan. Harap-harapan yan. Pwede bang sabihin yan sa kay brother, kay sister? Umalis ka nga dyan, Satanas. Di ba? This is reality. Ang kasi dyan, tingnan mo hindi sinabi ni Jesus, umalis ka dyan, Peter. Kundi Jesus pointed to Peter kasi nandun si Satanas. Kaya nga, Jesus talked to Satan. Anong sabi niya dito? Umalis ka dyan, Satanas. Di ba? Hindi niya sinabing, umalis ka nga dyan, Pedro. Hindi. Umalis ka dyan, Satanas, kasi ikaw, Satanas, ini-impluensya mo si Peter. Minanipulate mo, kinontrol mo. Bakit kinontrol? Kasi dahil sa pride ni Peter, nagkaroon ng legal ground si Satan. Tanda natin, pagka may kasalanan, merong legal ground si Satan to influence your action, to influence your word, to influence your decision. Kasi may legal ground siya. Of course, leader yan, number one. Pagsasabihin ng Panginoon na umalis ka dyan, Satanas. Natural. Anong nangyari dito kay Peter? Di ba? Ano pang sabi ng Panginoon dito? Jesus tells Peter, "You are a stumbling block to me." Di ba? For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. Di ba? Sabi ko nga, pagka sinabihan mo si brother o sister, lumayas ka dyan, Satanas, ay sugrado. Baka mag-away pa kayo dyan. Bakit? Lumayas ka dyan, Satanas. Lumayas ka dyan, Satanas. Okay? Pero this time, Jesus is very serious. Okay? Jesus is seriously talking in front of Peter. Talaga, of course, siyempre pagka nagre-review ka, hindi ka naman tumatalikod, di ba? Inaharap mo yung nire-review mo. Di ba? So, umalis ka dyan, Satanas. Okay? Leader yan. Okay? This is what we have to do later. Okay? This is what we have to do later. Bakit biglang umeksena si Satanas dito? Alam niyo yung nangyari dito? Ang nangyari dito? Napakagandang nangyari dito So, Jesus prophesied that Peter will deny him thrice, di ba? So, Peter denied Jesus thrice. Sabi niya, I do not know you, I do not know you, I do not know you, di ba? So, 3 times yan dito sa Matthew 26. Okay? So, alam natin yung eksena na yan. And then, of course, sabi ko nga, balikan ko lang yung kanina dito sa okay? Dito sa eksena na to,
dito sa eksena na to na, get thee behind me, Satan, before this incident, yung previous verse niyan, na Jesus asked Peter, who do you think am I? Di ba? Yung tanong na yon. Sabi ni Peter, some they said, you are Elijah, some they said, you are a prophet, some they said, you are Moses, and so on and so on. But who do you think you are? Sabi ng Panginoon kay Peter. And then sabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of God. Sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, alam mo ba, it's the Holy Spirit who reveals this to you. You are the Son of God. You are the Messiah. After few minutes, lumayas ka dyan, Satanas. Nakita niyo ano doon? Una, high na high siya. Revelation. Revelation from God that Jesus is the Messiah. But sabi dito, immediately, sinapian siya ni Satanas. Sinapian siya ni Satanas eh. Oh. Kasi yung words na, yun nga, sabi nga, Jesus tells Peter, you are stumbling block to me. Sumapi si Satanas sa kanya. What it means, ininfluensya niya yung mga words, yung mga confession, yung mga sinasabi ni Peter, hindi na si Peter, si Satanas na. Paano nangyari yon? Sabi ko nga, pagka mayroong kasalanan, Satan has the legal ground. And he will use his influence on that person para maging spokesperson ka. Okay? Kasi of course, Satan is a spirit. Gagamitin niya body. Di ba? Gagamit siya ng katawan para yung purpose ni Satanas ay ma-accomplish. So that's why inahanap niya yung merong kasalanan sa puso. Amen? Kasalanan means, yun ang legal ground niya. Yun ang, kaya nga, do not give place to the devil. Di ba? Ephesians 4:36 ba yun? Di ba? Do not give place to the devil. Sabi niya, pagka nagkasala kayo, if there is indifference, agad-agad, magpatawad. Amen? So, ito yung nangyari dyan. So, Jesus rebuked Peter. And then, dito na, sa eksena na to, Jesus, ito na, Peter denied Jesus 3 times. And now, Jesus restored Peter. Ito nga yung sinabi ko kanina, di ba? Do you love me more than this? And then, 3 times yan. And then, Peter repented at na-restore nga si Peter. Amen? So, na-restore si Peter. Dahil nga doon sa ginawang strategy ni Jesus. Amen? Now, nakita natin yung pride in the congregation. Pride in the church. May mga religious leaders, Diyos ko. But their hearts is far away from me. These people honor me with their lips, but their heart is far away from me. There is pride in the heart of these religious people. Pangalawa, yung people's pride, naghahanap lang ng blessing, ng miracles. They are not really for Jesus. Kaya nga sabi niya, where are the 9? Bakit isa lang yung totoo? Oh, and then nakita natin yung pride ni Peter. Siguro, kung sasabihin natin ngayon, si Peter, bishop yan. Hindi lang siya pastor, bishop. Di ba? Mataas ang ranggo niya, ang posisyon niya. Pero sinabihan siya ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Kasi meron siyang pride sa puso niya na hindi pa na-surrender nun. Kaya nga bumagsak siya. Then when Jesus came, di ba, to restore him, ito nga, pinunta niya dun sa, sa fishing ground niya para ma-restore si Peter. Kasi hindi na-surrender ni Peter yung ano niya, yung pride sa puso niya. Kilala natin si Peter, di ba? Oh, sabi niya, Panginoon, dadaan sila sa aking bangkay bago ka, di ba? Si Peter may kayabangan talaga. Okay? May kayabangan. Okay? Pride in the congregation. Now, pride in communication. Pagka merong pride yung isang tao, lalabas yan sa communication. Lalabas yan sa labi. Okay? With our confession, with our decisions, with our teaching, with our preaching, lalabas. Ito yung nakakatakot
Let us learn from this, okay? I'm learning from this. Ang dami kong natutunan dito. Okay? Pride in communication. Pagka yung puso, merong pride yan, lalabas yan sa bibig. Okay? Lalabas yan sa bibig. Okay? The presence of pride in a man's heart, yung pride sa puso, magmamanifest yan through our communication. Magmamanifest yan dito sa labi. Makinig ka lang. Makikita mo na yung puso na kausap mo. Kung meron siyang pride o humbleness. Yung pride, pagka hindi nagsusorry yan, pride yan. Pagka hindi nagti-thank you yan, pride yan. Pero pagka sorry ng sorry yan, humbleness yun. Nagpapakumbaba. Pasensya na. Humbleness. Pero kung bahala sila dyan, pride yun. Di ba? So, titingnan natin dito, sabi ko nga, the presence of pride in a man's heart, magmamanifest yan eh. Makikita mo yan. And so, it's very dangerous. Kahit Kristiyano ka, kagaya nga ni Peter eh. Di ba? Imagine mo, Panginoon, huwag kang pumunta sa Jerusalem ha? Huwag kang pumunta doon. Oh, imagine mo yung decision na yon. Oh, kung natuloy yon, wala tayo dito. Wala salvation. Di ba? So, tingnan natin dito. Una, yung container. Tingnan natin yung container o source ng pride. And then, communication through our lips. And then, consecration of the heart. Tingnan natin yan. Okay, letter A, yung container. Container, yung source. Ayan, nakikita nyo. Very simple, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung laman ng puso, yan. Kaya nga nakakonect sa puso yung yung labi eh. Amen? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Yun. Makikita mo na kung merong anong laman ng puso. Amen? Kasi daldal ng daldal yan eh. Di ba? Makinig ka lang. Kaya nga, the wise man always listen. Tahimik lang siya. Pabayaan mo silang kwento ng kwento. Pabayaan mong bida ng bida yan. Basta ikaw, makinig ka lang. Habang nakikinig ka, nakikita mo na yung laman ng puso nila. And of course, pagka nakita mo na yung laman ng puso nila, maging sensitibo ka lang. Pag-pray mo. Kasi sinasabi na niya yung laman ng puso niya eh. Di ba? Yung heartaches niya, di ba? Yung pain niya. Nakikinig ka lang eh. Sensitibo ka. Amen? So, nakikita mo yung laman ng puso. Amen? Container. So, that's why in Matthew 12:34, anong sabi dito? Sabi ng Panginoon sa mga religious leaders, ito, sa congregation, mga religious leaders, sabi niya, brood of vipers, mga Pharisees, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Yan, napakaliwanag, di ba? Kung anong laman ng puso, lumalabas yan. Lumalabas sa bibig. Amen? So, nakita natin yung source ng communication. Ng words, ng confession natin. Amen? It comes from the heart. Kaya kung anong laman ng puso, yan ang lalabas. Kaya kung yung laman ng puso mabango, lalabas din mabango sa bibig. Pero kung laman ng puso mapait, mapait din yung lalabas sa bibig. Pag ang laman ng puso puro pain din yung i-release niya sa'yo. Amen? Whatever is the content of the heart, yan ang ilalabas niya, of course. Naturally, obviously. Anong ilalabas mo kung wala kang ilalabas. Ilalabas mo lang kung yung meron. Di ba? Siyempre, kung meron kang pera sa bangko, yun pwede mong withdraw. Kung wala kang pera, siyempre, hindi mo withdraw yun. Wala. So, similarly, the same. So, ilalabas mo lang through the mouth. Amen? So, ngayon, sabi ko nga, apektado ngayon yung communication mo. Kung ano ang laman ng puso, ilalabas ng nguso. Amen? Ilalabas ng nguso yan. Kaya dapat ang puso malinis. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Purity. Holiness.
Amen? So that's why the contents and the intents of the heart, it just flow and manifest through our mouth confession. Lalabas lang yan eh. Amen? Kaya nga pagka binuksan mo yung bibig mo, natural, binuksan mo, lalabas na. Pero habang nakasara yan, hindi lalabas yan. Nakasara eh. Pero pagka inopen mo na yung faucet, at tutulo na yung tubig. Di ba? Malalaman mo kung anong laman doon sa tangke, doon sa rooftop, o kung nandun sa ground yun. You don't need to go there and inspect. Di ba? O bakit malinis to? O bakit marumi to? Kasi yung source, marumi. O either yung source, malinis. The source is the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. So that's why, napaka-importante nito. It's a very, very serious matter sa ating mga Kristiyano. Because life and death is in the power of the tongue. Pagka nilabas niyan, delikado yan. Either it kill or gives life. Either it encourage or discourage. Napakatindi nung nilalabas ng bibig. So that's why word reveals the hearts. Yung words na lumalabas dito, sinasabi niya kung anong laman ng puso. Amen? So next time, when you are in a conversation, makinig lang kayo. Makinig lang kayo. And then, once we hear, maging sensitive ka. Kasi sinasabi na niya yung laman ng puso niya. Yung problema niya, o yung joy niya, o yung happiness niya, makinig ka lang. Amen. Ngayon, pagka nakita mo yung problema, pag-pray mo naman siya. That's how becoming sensitive. So that's why you are there to bless. Hindi lang makinig makipag-usyoso. Amen? So word reveals the hearts. Hallelujah. So when the heart is full of pride, of course, pride will manifest in words. Lalabas yan. Ito, because pride is like a poison that when words contaminated with pride are communicated and received by the hearer, it causes destruction and even death. Kasi yung puso, okay, pagka nandun yung tinatawag ng pride, contaminated siya. Di ba? Kaya nga, paglabas ng words, poison, nakakalason. It destroys. Kasi tinatransfer mo yan eh. Di ba? Tinatransfer natin yan. Again, Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Hallelujah. Kaya nga, tandaan po natin dito, the presence of pride, pagka nandyan yung pride sa puso, it contaminates and destroys. So that's why when we make decision, siguraduhin po natin yung puso natin malinis. Pagka nag-decide ka, marumi yung puso, sugrado, palpak yung desisyon. Sugrado yun. Kasi contaminated na yung lumabas eh. Amen? Contaminated. May poison na. Even ito, preaching, teaching. Kahit gaano ka kagaling magturo o mag-preach, pagka yung preacher o yung teacher merong pride sa puso, delikado yung preaching, yung teaching na mapapakinggan natin. Kasi tinatanggap mo, contaminated na. Pagka ininom mo yon, you take that one, napupoison ka na. Why? It is contaminated with pride. Kasi yung pride nanggaling sa puso. Amen? Nilabas niya sa bibig, natural, may pride yung lumabas. Which is, it can destroy. So that's why it destroys churches, it destroys people. Kaya nga, napaka-importante na yung preacher o teacher, malinis talaga yung puso. Dapat malinis. Binanal. Or else, kawawa yung congregation. Kawawa yung mga nakikinig. Imagine mo, binabato mo sa kanila. May poison. Di ba? Tinatransfer mo. Even yung mga prayers. Pagka ang puso merong pride, sugrado yung prayer mo, may pride din siya. Di ba? Alam niyo yung prayers ng Pharisee? Di ba? Ma-pride yung Pharisee. Sabi, Panginoon, tither ako.
Panginoon, number 1 ako. Panginoon, hindi ako kagaya nitong musmus na to. Pride. Di ba? Mayabang eh. Lord, nagtatides ako. Lord, nagsisimba ako ha. Napakayabang niya. Lord, hindi ako kagaya nitong publican na to. See? Nananalangin yan. Di ba? Pero, yung prayer niya, pride. So, again, when we come to God in prayer, una, siyasatin natin yung puso natin. Kasi pagka lumabas yan, may pride, kawawa naman yung prayer mo. Di ba? Kawawa naman yung prayer. Even when we are counseling, dapat malinis din yung puso. Kaya nga, take note, huwag kang magpa-counsel kahit kanino. Pagka nagpa-counsel ka sa isang tao na, of course, pinag-uusapan natin, ma-pride dito, natural yung counsel na yon, wala sa ayos. Kaya nga, every word na lalabas sa ating mga bibig, ito nga, Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. What it means, alam mo, natutuwan ko dito, bago ka magsalita, siyasatin mo ang puso mo. Kasi pagka nagsalita ka, lalabas kung anong laman ng puso. Amen? Lalabas yun. Natural, of course. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya nga, pagka nagsalita ka, hindi ka nag-pray, nag-decide ka, hindi ka nag-pray, delikado ka. Kaya nga, pagka merong issue, may situation, wag mo kagad buksan yung bibig na yan, mapanganib. Kaya nga, binakuran ng Panginoon yan, di ba? Binakuran talaga ng ngipin, di ba? Oh. Kasi, yan ang purpose talaga. Kasi pagka lumabas yan, delikado. What it means, saints, ang tinuturo po sa atin ng Panginoon dito, when there is an issue in life, halimbawa, meron kayong pinag-uusapan, okay? May issue. O meron kayong something to decide with. Huwag kang magsalita kagad. Do not open your mouth immediately. Kasi pagka immediate, inopen mo yung mouth mo, that's the flesh. That's the flesh. That's not the spirit. Pray first. Lord, ano ang tinuturo mo? Lord, ano ang gusto mong sabihin ko dito? Kasi when that word comes out, sabi nga, kung ano laman itong puso, ilalabas niya. Kung marumi yung puso, natural, yung word na yon marumi. Di ba? Imagine mo, bibigyan ka ng counsel, magbibigay ng desisyon, wala sa ayos. It is because hindi mo pinag-pray. Amen? So that's why it's very important for us. Amen? It contaminates. It destroys the people, the hearers. And even us. Imagine mo, magdideclare ka kagad ng bahala na sila dyan. Di ba? Ganun lang salita yun, di ba? Pero nagsalita ka na. Hindi mo na may babalik yon. Kasi hindi mo pinag-pray eh. It caused destruction already. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ito, Matthew 15:8-9. These people, sabi niya, draw near to me with their mouth. Yan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord sila. With their mouth eh. And honor me with their lips. Yan. Sanguso. Diyos sanguso. But their heart is far from me. And in vain, they worship me. Oh, hallelujah. So that's why, ito yung pinaka-issue, especially sabi nga yung mga music team, worship team, dahil dito kasi nanggagaling, dito nagpo-flow eh, from the throne room to the worship team, and then to the people. Eh kung marumi, yung nandito sa sa worship leading, sa music team, natural, contaminated dito, natural, anong darating doon sa congregation? Poison na. Kaya nga, it is, palagi nating sinasabi, worship team, pray. Di ba? Kasi dumadalo yung the pure word of God eh.
Kahit na napakalinis nung nagpo-flow from the throne. Of course, from the throne room, purity ang nagpo-flow dyan, glory. Pagdating dito sa sa worship team, may dumi pala. Yung lalagyan doon, natural, pag-release doon sa kabila, may dumi na rin. Contaminated na. So that's why these people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain, they worship me. What it means, ang worship pala, useless. Walang kwenta. Bakit nag-worship pa tayo? Kung sabi ng Panginoon, in vain. Walang kwenta yung worship mo sa akin. Kasi yung puso mo marumi. Useless. Hallelujah. Glory to God. Amen? So, of course, we need consecration of the heart. Ito yung importante. God requires a pure heart to see His glory. Amen? Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, ito yung gustong ipakita ng Panginoon kay Peter. Get thee behind me, Satan. Okay. An impure heart, pagka marumi yung puso, speaks bad reports. Alam natin yung 10 spies? Di ba? Anong reports nila? Panginoon, Moses, nakita namin doon, puro mga igante. Para lang tayong doon, grasshopper. Hindi natin kaya yun. Di ba? Na-discourage sa lahat ng mga tao. Ito na mga pure in heart. Joshua and Caleb. Moses, alam mo, kayang-kaya natin yung mga higante na yan. Kasi nasa atin ang Panginoon. Amen? Praise God. Kaya kung ano ang laman ng puso, imagine mo yung 10 spies na to. Yung 10 spies na yan, ito yung mga reklamador. Di ba? Ito yung mga first generation. Lahat sila reklamador, di ba? Kaya nga except Joshua and Caleb ang nakapasok ng Kanaan. All the rest, ito nga, kasama yung 10 spies dito, nasa first generation niya. Ang puso nila, marumi. Complain, rebel. Yan nga, impure heart. Lumabas, bad reports. Discouragement. Amen? Takot sa mga tao. Now, finally, nakita natin yung pride. Dapat, yan? Alisin natin sa puso natin. Ito yung kwento ng Panginoon with Peter. Yan. Get thee behind me, Satan. Jesus said, get thee behind me, Satan. Umalis ka dyan, Satanas, sa puso ni Pedro. Because nandun si Satanas, minamanipulate niya yung mga words, yung mga sinasabi ni Peter. Kasi meron siyang pride. Kaya nga sabi ni Peter, Panginoon, huwag kang pumunta dyan sa Jerusalem, ha? Huwag kang pumunta dyan. Ayaw kong mag-suffer dyan. Ayaw kong mamatay ka dyan. Di ba? Na-influence na ni Satan yung mga words niya. Because of the pride in his heart. So the pride must be cast out kasi ang pride dangerous yan. It destroys, it deceives, and of course, the proud needs deliverance. So pride is dangerous. Yan. God resists the proud but gives grace to the humble. Pride goes before destruction. Destruction kagad. Dangerous. Ang pride, dangerous yan. Amen? And of course, pride destroys. Again, Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Amen? Glory to God. Destruction. Also, it deceives. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sino makakalam niyan? What it means, alam niyo yung message dito? A man with pride, na-deceive na yan. Hindi niya tatanggapin na, uy, wala akong pride ha. Wala akong yan. Baka ikaw, o baka sila. Pero ako wala kanyan ha. Ayan. Hindi na pwedeng tanggapin yon. Kaya nga, napakahirap eh. Napakahirap. Kaya nga, ginawa ng Panginoon eh, face to face eh. Satanas, lumayas ka dyan. Talagang di ba? Face to face talaga. Kasi hindi mo pwedeng, lahat ng mga dyan, may pride,
lumapit na kayo dito ha, mag-repent na kayo, di ba? So talaga ito, kasi deceitful nga above all things. Nadideceive yung mga tao pagka merong pride. And of course, finally, proud needs deliverance. Matthew 16:23, but he turned and said to Peter, yan, inarap niya. He turned and said to Peter, kasi habang naglalakad sila, di ba, sinabi ni Peter, oh, Panginoon, huwag kang pumunta sa Jerusalem ha. Inarap niya, get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Hallelujah. Amen? So again, in Matthew 16:23, anong sabi dito? So Jesus strongly rebukes Peter with, get behind me, Satan. Because Peter, ito nga, sabi nga kanina, Peter, immediately after declaring Jesus as the Messiah, di ba? Kadideclare lang niya, Jesus, you are the Messiah. Pero immediately, sabi niya, he objected Jesus' prediction. Ano niya kagad ang Panginoon, di ba? Ini-restrict niya kagad, inag-object siya kagad of his impending suffering and death. Okay? So that's why here makikita natin, Jesus' rebuke, it indicates that Peter was acting as an adversary, is acting like Satan. So Peter is acting like Satan by tempting Jesus to avoid the path of sacrifice. Para huwag ka nang pumunta sa cross, Jesus. So he is acting like Satan, the adversary. Kasi na-influence na siya ni Satan because of that sin of pride. So Satan tries to stop Jesus going to the cross by, anong ginawa ni Satan? Of course, ginamit niya si Peter. Kasi may legal ground siya kay Peter. By influencing Peter through his prideful heart. Ginamit niya yung number one leader, number one servant. Amen? Hindi ginamit yung mga ordinary people. Number one ang ginamit ni Satan. Amen? So, ito yung pinaka-summary niya. If you can picture this one. Okay. Praise God. So, dito po sa ating conclusion, dito na tayo magtatapos. So, again, God resists, opposes the proud, but gives grace to the humble. Tandaan po natin, Christ is coming for a blameless church. So, ayaw nating mamiss yung rapture. Amen? And of course, let us surrender our hearts to the Lord. Let the Lord see our hearts. Like King David, Lord, examine my heart. See if there is anything, any pride, any sinfulness, any wickedness. Lord, cleanse me. Amen? Sabi nga, si Peter, number one na yan. Pero meron pa rin siyang pride. Amen? Hallelujah. So let us be delivered from pride. Again, Jesus is here. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, umalis ka dyan, Satanas, ha? Jesus is telling to each and every one of us now, umalis ka dyan, Satanas. Can we all arise? Can we worship the Lord, please?